DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang pong panig ng mundo naroroon ang mga Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay Huwebes, ika-17 tayo ng Hulyo 2025. Magaling na numero ngayon, 717. Sa ulo ng ating mga balita, populasyon ng Pilipinas sumirit na sa mahigit 112 million. First Lady Liza Marcos hindi kasama sa US trip ng Pangulong BBM. Kamara humirit sa Senado na pakinggan ang panawagan ng publiko. Impeachment trial kay BP Inday Sara simulan na. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nag-resign. Department of Health itinuturing ang online gambling na isang health issue. Bagyong Krising bahagyang lumakas. Posibleng maging tropical storm ngayong umaga. 4 na lugar na nasa ilalim ng signal number 1 at ilang LGU nagsuspindi naman ng klase. Kayo ba pabor dito ho sa binabalak ho ng DICT na palayasin na ang Facebook? Ayan baka kayo may mga opinion tungkol dyan, i-text ho ninyo Padala po ninyo mga messages po ninyo sa 0919-282-6485 o dili kaya sa ating online platform. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang lumakas ang Tropical Depression Krising. Posible itong maging isang Tropical Depression o Tropical Storm ngayong umaga. Ayon sa Pag-asa, 4 na lugar ang nasa ilalim na ngayon ng signal number 1. Kabilang ang southeastern portion ng Cagayan. Ito yung mga bayan ng Gataran, Bagao at Peñablanca. Eastern portion naman ng Isabela, yung Makunakon, Dibilacan, Palanan, Dimapige, San Pablo, Tumawini, Ilagan City, San Mariano, San Guillermo, Benito Zaleben, Etiague, Jones, San Agustin, Nagilian City of Kawayan, gayon din ang Agadanan, Anggamu, Kabagan, Reyna, Mercedes. Northern portion naman ng Aurora, ang mga sakop nito ay bayan ng Dilasag, Kasiguran at Dinalungan. Sa northern portion naman ng Quirino, sa bayan po ng Madela. Huling namataan ang bagyong Krising sa layong 615 kilometers east ng Biraca, Tanduanes o 630 kilometers sa Huban, Sorsogon. Taglay ang lakas na hangin na umabot ng 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong umabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Diyos marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Ingat po tayo. Kumikilos ngayon ang bagyo pa-northwestward sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Pinalakas pa ng bagyo ang southwest monsoon o habagat. Nahigit magpapaulan sa mga lalawigan ng Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Davao Occidental, Davao Oriental ngayong araw. Ayon pa rin sa Pag-asa, posibleng maglandfall si Krising sa mainland Cagayan o Babuyan Island sa Biyernes ng gabi o sa Sabado na umaga bago ito kumilos ng west-northwestward palabas naman ang Philippine Area of Responsibility sa hapon o gabi ng Sabado. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Ingat po tayo, 4:09 ang oras sa buong Kapiluan. Suspindido ang klase sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong araw, July 17. Bunsod na masamang panahon, dala pa rin ang bagyong Krising at ng pinalakas na hanging habagat. Kabilang na sa mga nauna nagkansila ang mga sumusunod: Ambaras, Catanduanes, all levels, public and private; Aborlan, Palawan, preschool hanggang senior high school, public and private; Brooks Point sa Palawan, preschool hanggang senior high school, public and private; Negros Oriental, all levels, public and private; San Jose de Benavista Antique, face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school, public and private; at sa Valderrama, Antique naman, preschool hanggang senior high school, public and private. At na yan ay tatagal hanggang Biyernes, July 18. Iniimbestigahan na ng MMDA ang posibleng pananagutan ng kontraktor ng itinatayong MRT-7 na nagdulot ng pagbabara ng drainage system at naging sanhi ng pagbaha. Ininspeksyon kahapon ng MMDA Flood Control Engineers ang naturang drainage system sa ilalim ng MRT-7 station sa Barangay Don Antonio at Batasan Hills sa Quezon City. Unang inakala ng mga otoridad na mga basura, simento, buhangin at iba pang construction debris ang bumara sa daluyan ng tubig. Ngunit ayon kay MMDA Flood Control District Engineer Rodel Orania, poste pala ng MRT. Poste ho ng MRT ang nakaharang sa tapat mismo ng drainage na naging siyang dahilan ng mabilis na pagbaha. Saka po kasi kumahapo dito, which is normally hindi po talaga binabahan ng area na to. So sa inspection po, papayos po namin, yung poste po ng MRT, nakaharap po sa mga inlet, and then yung mga steel plating po doon sa may palengke. Ayos. Hindi man lang nakipag-coordinate, pero kaya naman siguro yun. Alam mong drainage system yun eh. Bagamat wala pang pinanla konklusyon ng LGU kung ang posteng nakaharang sa daluyan ng tubig ay mula sa itinatayong MRT-7, tiniyak naman itong agad na magsusumite ng report sa MMDA oras na matapos ang kanilang inspeksyon. Inilunsad ang 50% discount para sa mga senior citizen at mga persons with disabilities sa LRT1 at LRT2, gayon din sa MRT3. Tinatayang nasa 13 million senior citizens at 7 milyong PWDs ang inaasahang makikinabang sa programa ito ng pamahalaan. Una rito, itinaas na rin sa 50% mula sa dating 20% ang discount para sa mga estudyanteng sumasakay ng tren. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglulunsad ng naturang increase ng discount para sa mga PWD at mga senior citizen, si Transportation Secretary Vince Dizon. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, layon ng inisyatibang ito mabawasan ang gastusin ng mga naturang benepisyaryo. Alam naman natin ang yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. Maituturing na isang mental health problem ang adiksyon sa online na sugal ayon naman sa Department of Health. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa, malaki ang ambag ng pagiging accessible ng online gambling sa lumalalang problema sa adiksyon at health problem. Gaya na lamang ng epekto nito sa performance sa trabaho ng isang empleyado, tulad nga ng bus driver na nakakatulog habang nagmamaneho dahil nga sa abalan lagi sa pag-online gambling at nagdudulot ng aksidente dahil nga sa kakapuyat at pagsusugal sa online gambling. Una nang sinabi ni Manila Representative Benny Abante, hindi na bisyo ang online na sugal kundi isang virus na kumakain sa moral ng ating lipunan. Wala naman ho kasing pinag-iba itong online gambling na ito sa naging problema natin dati sa isabong. Naging accessible ho ito at ang naging problema ho ultimo bata, pwede nang magsugal. Yan actually isa sa mga naging problema kung bakit tumindi ang problema natin sa e-gambling o sa isabong. Kaya matakin nyo dati, para makapagsabong ka, pupunta ka sa sabungan, di ba? Bawal ang bata. Nung mausang isabong, na ngayon ay nagiging kontrobersyal dahil po sa mga missing sabungeros, ang tanong, natigil ba ang isabong?
Kahapon ho, kausap natin si Secretary Henry Aguda ng DICT. Ang kanyang sagot, hindi. Marami pa rin illegal na isabong ang nagkalat ngayon. Mag-asawang Manilyn Reynes at Aljon Jimenez na nanatiling happy sa kanilang married life. Yan naman ibang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Isa sa mga napakaganda at isa sa mga masasabi nating perfect couple almost ay kay Manilyn Reynes at Aljon Jimenez. Well, sa totoo lang, noon ay sinasabing hindi magtatagal ang relasyon ng dalawa dahil pareho silang bata nung ito ay lumagay sa tahimik. Pero pagkatapos ng kung ilang dekada, napatunayan ni Manilyn at Aljon ang kanilang pagmamahalan. Wala tayong nababalita ang nag-away ang dalawa. Wala rin tayong nabalita ang nagkatampuhan o kung ano paman. Simple lang kasi ang buhay ni Manilyn at Aljon. Si Manilyn abala sa mga showbiz, habang si Aljon naman ay businessman. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! O kaya kay Aljon, ha? Baka ikaw ay nagbabalak maglaba ngayon. Ay, bakit mo si Aljon? Si Manilyn. Ay mga mamis, laundry day today, ha? Kung noon ka ba kapag makapit, balikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on tested chocolate, mud, and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagan tunog! O ito ha, hindi ito online gambling ha, dahil wala naman kayong pusta. Ang gagawin nyo lang, huhula kayo ha. O eto, 10,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Last week, nanalo ng 21 mil yung isang suki natin dyan sa Pangasinan, ha? O, sino kayong makakadali? 10,000 na ho ang premyo ngayon ng mahiwagan tunog, ha? Ang inyo pong masagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Siguro para presko tayo sa paghula, mag-shower muna gamit ang Shield Bath Soap. Uy, tsaka yung pamimigay ng pera ni Sherwin Alparo ha. Tuloy ho yan ngayon dahil anniversary month Maganda umaga, Pilipinas! Lumagda naman sa isang memorandum of understanding ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR at ang Ad Standards Council o ASC para sa regulasyon at pre-screening ng mga patalastas na may kaugnayan sa sugal sa lahat ng media platforms. Pinaunahan ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco at ASC Chairperson Golda Roldan ang signing sa PAGCOR Corporate Office sa Pasay. Sa ilalim ng kasunduan, isasama ng ASC ang gambling sa listahan ng mga kategoryang kailangan dumaan sa masusing pagsusuri bago mailabas ang tulang patalastas o yung komersyal nila tulad ng alcoholic beverages, over-the-counter medicine, food supplement, airline at transport services na mayroong promotional pair o kaya pati yung mga breast milk substitute. Ayon kay Chairman Tenco, ang kasunduan ay resulta ng 9 na buwang pagpaplano at koordinasyon at hindi basta tugon na lamang sa puna laban sa illegal na online gambling at unregulated advertising. Batay sa MOU, lahat ng branded o mga corporate gambling advertisement para sa mga telebisyon, radyo, online, outdoor platforms ay kailangang ipasuri at aprubahan muna ng ASC bago ito mailabas sa publiko. Lain itong maiwasan ang mga komersyal na maaaring magbigay ng maling impresyon at maprotektahan din ang sektor ng lipunan na madaling maimpluwensyahan. Para naman kay Roldan, pinatitimay ng kasunduan ng pangako ng ASC na pangangalagaan ang interes ng mga mamimili, lalo na sa mga industriyang nangangailangan ng mas maingat na paraan ng komunikasyon. Kamakailan naglabas ng direktiba ang PAGCOR para sa agalang pagbabaklas ng lahat ng mga gambling-related billboards, out-of-home ads,
Kabilang na dito yung mga nasa bus, mga nasa mga jeepney, mga sa taxi at tren. Binigyan ng hanggang August 15 ang mga licensees at mga stakeholders para sumunod sa naturang kautusan. Maganda umaga, Pilipinas! Central Mindanao at Farm Region nakararanas ngayon ng malalakas na buhos ng ulan at hampas ng hangin. Detalye na balita mula kay Jun Dibukutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Naranasan namin dito sa Cotabato City ang maghapong pabugso-bugsong patak ng ulan na may kasamang ihip ng hangin, bunsod ng pananalasa ng southwest monsoon o habagat na naging ganap na tropical depression alas 8 kagabi. Sa advisory mula sa DOST Pag-asa, kanilang naitala alas 8 in punto kagabi ang pagpasok ng tropical depression Krising sa Philippine Area of Responsibility. Ramdam ng iba't ibang lugar dito sa Central Mindanao ang manakanakang buhos ng ulan na may kasamang malamyang hampas ng hangin. Nakamonitor kagabi ang PDRRMO ng Maguindanao del Norte at maging mga MDRMO ng mga bayan-bayan mula sa UP, Dos, Talitay, Kabuntalan, DBS, Matanog, Barira, Sultan Mastura at Buldon. Habang sa Cotabato Province naman nakahanda rin ng mga MDRRMO ng mga bayan ng Alamada, Magpet, Kidapawan, Arakan, Pigkawayan, Libungan, Tulunan, Banisilan, Makilala, Mlang, Pikit at itong Libungan na kung saan may mga pag-uulan ding naranasan sa mga bayan mula sa Lanao del Sur Province. Meron din sa Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga City, Maguindanao del Sur at Bukidnon. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. At para ho sa ating mga kababayan na may mga lakad din po ngayong araw na ito, ugaliin pong magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, may dalawang formulation naman ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rapid Compound Improvement Cologne. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rapid Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family Rapid Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga po kay Asek Cecil Bangkasantos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Maganda umaga, Pilipinas! Amping Asek, nauwi naman sa totohanang pagresponde ang simulation o demo lamang sana para sa ilulunsad na bagong bersyon ng emergency hotline ng bansa ng 911 sa Panabo, Davao del Norte. Ito'y matapos na tumawag sa 911 habang pinaghahandaan ng pulisya ang gagawin sanang simulation. Sa report ng tumawag, may kahinahinalang lalaki na nasa isang maliit na hotel at nang puntahan ng mga otoridad ang lugar, lumabas ang suspect na lalaki. Ito pala'y sangkot sa isang insidente ng pamamaril sa Tagum City. Nahulihan din ito ng baril at shabu. Live itong napanood ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa Campo Crame dahil nakarecord ang naturang operasyon sa body camera ng mga pulis na rumisponde. Inaasahang magagamit na sa kalagitan ng Agosto ang bagong 911 system para sa nanalong technology sa bidding na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Suspect naman sa pagpatay sa babaeng online seller sa Tagum na aresto nga ng mga polis. Na-recover pa ito, nakunan pa ito ng 45 baril o caliber 45 na baril. Detalye ng balita mula sa Action Radio Davao. Jun Soter, may buntag. Mayong buntag usab Kuyang Angel, patay ang 26 anyos na online seller na si Sinin Gilyangarin matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang apartment sa Purok 28-A Kawayanan, Barangay Madaom, Tagum City, Davao del Norte. Pasado alas 2 na madaling araw, Hulyo 16. Ayon sa investigasyon ng Davao del Norte Police Provincial Office, personal na galit at selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Kwento ng mga kapitbahay, narinig nilang nagtatalo ang biktima at isang lalaki na pilit pumasok sa kanyang apartment
apartment bago ang insidente. Ilang sandali pa, sinipa ng lalaki ang pinto at 3 putok na baril ang narinig dahilan ng agarang pagkamatay ng biktima. Sa nilunsad na hot pursuit operation ng mga pulis, agad naresto ang suspek na si Judith Gloria, 49 anyos, residente ng Barangay Pucon, Tagum City sa Purok Dugso, Barangay San Pedro, Panabo City. Ahapon ng tanghali, na-recover mula sa kanya ang isang kalibre 45 na baril na walang serial number at 3 malaking pakiti sa hinihinalang shabu at tumitimbang ng 60 grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang 360,000. Kasalukuyan na sa kustudiya ng Panabo City Police Station ang suspek habang inihanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John Suter. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Kumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot na kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, i-challenge nyo subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Papanagutin na ang mga social media platforms na hindi agarang magtatanggal o magbubura ng mga post na lamag sa community standard. Gaya na lamang ng mga post sa Facebook, TikTok at X. Tigil sa karahasan, hate speech, racism at anti-democratic acts. Alinsunod ito sa desisyon ng Korte Suprema kung saan hindi agarang aaksyon ang mga social media platforms. Layo ng hakbang na palawakin ang pananagutan ng mga nasabing tech giants sa mga post online na nakasasama o kaya may epekto lalong-lalo na sa mga kabataan. At saka yung mga nagbebenta ng kung ano-anong mga katarantaduhan, peking mga product, kinukonsintihunin yung maibenta online. Inalmahan naman ito ng ilang kritiko dahil sa posibleng anilang maidulot na preempted censorship o labis na pag-alis ng content online nang hindi dumadaan sa malayang diskurso. Huwag ho kayong magala. Hindi pa ho ito nangyari sa Pilipinas. Yung pong aksyon na yan ng Korte Suprema ay Korte Suprema ho ng Brazil. Sa Brazil ho yan. Pero sabi ho ni Secretary Henry Aguda na nakausap po natin kagabi, sabi niya gusto nilang gayahin itong hakbang na ito. Pailan din ang reklamo yung mga social media platforms na hindi kaagad tumutugon sa mga reklamo ng ating mga kababayan. Dami ho, di ba? Yung mga deepfakes, di ba? Alam na nilang deepfakes yan. Kasi pala, ang sistema ho pala sa Facebook, kumikita sila dahil ho sa viewing. Wala silang pakialam sa content. It will take time bago matanggal yan. Dahil sa mga viewing. Tapos ito pa, halimbawa si Jerry Baha at saka si Anthony Taberna. Sila yung nagreklamo dahil sa pinipeke ang kanilang ginagamit ang kanilang pangalan sa promotion ng mga product. Si Arnold Clapio at saka iba pang mga kasamahan natin sa media. Aba, nung magreklamo, sila pang sinuspend. Yung kanilang yung kanilang page pa sinuspend. Baliktad di ba? Kasi daw hindi na nagko-conform sa community standard. So sana nga po, sabi ho ni Secretary Aguda, sasampulan nila itong Meta, itong Facebook, kapag hindi gumawa ng mga karampatang hakbang upang maparusahan ang mga gumagawa ng kalokohan sa social media. Lalong-lalo na yung mga nagpo-promote at nagbebenta ng kung ano-anong mga kalokohan. Ayan schedule natin makausap. Maraming pinapaliwanag si Tapos yung konektadong Pinoy. Yung konektadong Pinoy bill na ngayon pinag-uusapan niya sabi niya actually makatutulong ng malaki yan para sa ating mga kababayan. Malaking benepisyo ng ating mga kababayan diyan po sa konektadong Pinoy na yan. Dahil luluwag na ang laban. Kita ho ninyo, sabi ko reklamo ko. Sabi ko, bakit ako 5G? Yawang, siyempre, bago yung cellphone ko, libre. Di ba libre yan pagka nasa postpaid ka? Libre. Sabi ko, naka 5G na ako, bakit pupugak-pugak pa rin yung signal? Sabi niya kasi, meron pa rin tayong 2G at saka 3G. Yun pala yun. Halimbawa, naka 5G ka, pag biglang nawala na signal, lilipat yan sa 3G.
Siyempre, wala ka nga ng signal, babagal nga naman. Yan. Kaya, ang direksyon, eventually, tatanggalin na ho yung 2G at saka yung 3G. At yung mga gumagamit pa nito, lalong-lalo na yung mga low-end na mga cellphone, isa-subsidize na lang. Di ba kagandang programa? Yan ha, pag-usapan natin ho yan sa mga darating na panahon. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo? Ha? Pabor ba kayo sa panukalang palayasin ho ang Meta o yung Facebook? Na dito sa Pilipinas. Siyempre, katulad din sa Brazil. Sigurado maraming papalag, ha? Pero kung ito ho ay naglalayong maituwid, yung mga pagkakamaling ginagawa ho online, at hindi ka agad dinaaksyonan ng... Wala namang problema kung mabilis nila aksyonan eh. Yung problema, malamang, itong broadcast natin, tinitira tayo. Labag yan sa, sa community standard. Tanggalin niyo na muna yan. Suspend muna yung programa ni Angelo. Yan. Di ba? Tayo ho naman. Sabi nga bakit ang print, ang radyo at saka mga television? Di ba? Pagka nagkaroon ka ng pagkakamali, pwede ka mapaila ng libel, ng slander. Di ba? Online cyber libel. Pero doon sa Facebook, hindi ka basta-basta pwede magreklamo eh. Kahit na ikaw, binabalahura na. Nagpalabas na ng mga fake news. Yan. So, isa yan sa mga maigting na tinututukan at gustong maituwid ng DICT. Maganda umaga, Pilipinas! Naghain naman si Senator Bongo ng panukalang batas para sa karagdagang suporta at allowance ng lahat ng mga public teaching at non-teaching personnel sa basic education sa pagsisimula pa lamang ng 20th Congress. Sa kanyang Senate Bill 410 na pinamagatang Across-the-Board Monthly Allowance for All Basic Education Teachers Act of 2025, ginit ng mambabatas ang obligasyon ng Estado na unahin ang edukasyon at i-improve ang kapakanan ng mga guro bilang key drivers ng national development. Paliwanag ni Senator Go, sa pagsasabatas at pagtaas ng sweldo at allowance ay karagdagan sa kasalukuyan nilang sweldo at benepisyo at ito'y pagkilala na rin sa kanilang mahalagang tungkulin. Ayon kay Senator Go, malaki ang pasasalamat niya sa mga guro dahil hindi siya magiging number 1 senador kung hindi siya natuto noon. Kaya todo ang pasasalamat niya sa serbisyo ng ating mga teacher. Binigyan din pa ng senador sa kanyang bill ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Newly identified high-value individual drug suspect arestado naman sa bypass operation ng PNP sa Rosales, Pangasinan. Masantos siya kabasanid siya kaimin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy Pajardo, Aris 38 sa balita. Freddy? Masantos siya kabuosan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Rosales Police Station ang newly identified high-value individual drug suspect matapos itong maaresto sa bypass operation. Sa ulat ni Rosales OIC Chief of Police Noel Kabakungan, alas 12 ng tanghali kamakalawa nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Carmay East Rosales laban sa suspect na isang lalaking nasa hustong gulang na residente ng nasabing bayan. At nang magkaabutan na ng droga at money, agad siyang inaresto. Siyam na plastic sachet na naglalaman na hinihinalang sabu na may timbang 11.56 grams na may street drug price na 78,608 pesos. Nasamsam din sa kustodiya ng suspek ang ginamit ng mark money. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspek. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, nasa Pilipinas o nasa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 433. Muling binuhay ng Department of Information and Communication Technology ang suporta nito sa panukalang Konektadong Pinoy Act. Tugon ito ng ahensya sa babala ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators o PCTO na posibleng magamit ang mga bagong industry players ang panukala sa operasyon nang walang prangkisa mula sa Kongreso. Pati na rin ang pangambang maaaring magpahina ito sa regulasyon at magdulot ng security risk. Kumpiyansa naman si DICT Secretary Henry Aguda na mahalagang maisabatas ang panukala para sa modernisasyon at pagpapalakas ng mandato ng National Telecommunications Commission tungo sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa hamon ng digital age. Alam ba ninyo na ang Pilipinas pala ang isa sa may pinakamahal na bayad ho sa serbisyo ng mga telco?
sa Thailand at saka sa yung binabayaran ho pala nating bill, tulad kami, postpaid. Aba, yung pala pwede nang mag-cover ng buong taon. Ganon kamahal. Ganon kamahal ang Tenco ho, ang bayad ho sa telekomunikasyon dito ho sa Pilipinas. Pag pumasok nga naman ng mga bagong players, siyempre, magkakaroon ng mga bago. Di ba, dati, problema natin, pagka gusto mong tumawag, pupunta ka pa sa, ang tawag dito, calling station ng PLDT. Di ba? Kasi monopolyo. Pumasok ngayon ng ibang mga players. Di gumandang serbisyo. Kaya lang, eventually, pinagbibili din nila. Kaya ngayon, naglalaban na lang si Smart at saka si Globe. Yun dito, bago pa lang Pero pagka nagkaroon ng mas maraming mga players, magmumura yan. Mas magiging competitive na yung pricing. So yun ho ang layunin nito pong Konektadong Pinoy Bill. Maganda umaga, Pilipinas! Tatlong drug personalities huli sa aktong sumisinghot ng drugs sa La Trinidad, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdibigat Rome. Natiklong 3 drug personalities matapos maaktohang gumagamit ng ilegal na droga sa Toyong Pico, La Trinidad, Benguet. Isang concerned citizen ang nagpabatid sa mga otoridad sa nangyayaring patsasyon. Kagad namang rumisponde ang mga operatiba ng Drug Enforcement Unit ng La Trinidad Municipal Police Station sa lugar at doon nadatna ng mga suspect na aktong nagpapatsasyon. Isa sa mga suspect ay 35 anyos na construction worker natubo sa Sablan, Benguet at nakatira sa Betag, La Trinidad, Benguet. At ang pangalawa ay 31 anyos na magsaka natubo sa Banengbeng, Sablan, Benguet. At ang pangatlo ay isang 25 anyos na minero natubo naman sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya at nakatira sa Ukab, Itogon, Benguet. Nakumpiska sa mga suspect ang iniinalang shabu na may timbang na 2.18 gramo na nagkakalaga ng 14,824 pesos at mga drug paraphernalia na ginamit ng mga suspect sa patsasyon. Ang mga suspect at mga nakumpiskang kontrabando ay nasa pangangalaga ng La Trinidad Municipal Police Station at sasampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy. Just like Nina, nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Jose Manuel Chel Jokno sa Senado na sundin ang utos ng konstitusyon at pakinggan ang panawagan ng taong bayan na pasagutin si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon ng kanyang kinakahanap sa impeachment court. Ang pahayag ni Jokno ay kasunod ng paglabas ng pinakahuling Social Weather Station Survey kung saan 66% ng mga Pilipino sumusuporta na harapin ni VP Inday ang mga paratang sa pamamagitan ng impeachment process, habang 19% ang hindi sang-ayon, 15% naman ang hindi sigurado. Ayon kay Jokno, sa tingin niya matagal nang inintay ng sambayan ng Pilipino na makita ang may ebidensya ng prosekusyon sa impeachment court. Binigyan din ni Jokno na walang dahilan para patagalin pa ang proseso kapag natanggap na ng Senado ang verified articles of impeachment na nakasaad naman sa konstitusyon. Naniniwala din si Lanao del Sur First District Representative si Alonto Adjong na ang resulta ng survey ng social weather stations ang nagsasabing dapat sagutin ni VP Inday Sara ang mga alegasyon laban sa kanya. At ito'y vindication ng ginawang paghahay ng Kamara de Representantes sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Ayon kay Jong, malinaw ang resulta ng survey na gusto ng taong bayan kasama ang mga taga Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte na dapat napapanagutin ng mga opisyal na gobyerno sa kanilang mga ginagawa. Batay sa survey ng SWS na komisyon ng Stratmaze, 66% ng mga Pilipino sa buong bansa ang sang-ayon na dapat harapin ni VP Inday Sara ang mga paratang laban sa kanya sa pamamagitan ng impeachment court. 19% ang hindi sang-ayon, habang 15% ang hindi sigurado sa kanilang sagot. Kapansin-pansin din sa Mindanao, maituturing na baluarte ng mga Duterte, 55% ang mga respondent ang pabor na sagutin ni VP Inday ang mga akusasyon sa pamamagitan ng impeachment trial. Handa naman si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial na magsisimula sa pagbubukas ng 20th Congress. Ginawa ni Ruth Castelo, tagapagsalita ng Office of the Vice President, ang pahayag kasunod ng resulta ng survey kung saan lumalabas na 66% ng mga Pilipino ang pabor na harapin ni VP Inday Sara ang impeachment trial. Sa press briefing, sinabi ni Castelo, sabik na rin ang Vice Presidente na may presenta ang kanyang panig at ang mga ebidensya upang mawala ang pagdududa laban sa kanya.
Ngunit sa ngayon, may mga legal na hakbang na ginagawa ang kampo ni VP Inday Sara na bahagi ng umiiral na proseso ng ating batas. Nakaantabay na rin daw ang Vice Presidente sa magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay naman ng kanyang impeachment case. Wala naman dapat na sisihin si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment case kundi ang kanyang sarili dahil sa ayaw niyang direktang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon ito kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Unang-una, sabi ho ni Jokno, dapat siguro ay maalala kung saan nagbunga yung impeachment cases. Ito daw po ay resulta ng pag-iimbestiga ng mga kongresista, mga komite ng House of Representatives. Naghain ng impeachment case laban kay Duterte. Ang mga mababatas, bunsod ng kwestiyonablong paggamit ng confidential fund na may kabuang 612 million pesos sa ilalim ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kasama na dito ang 125 million pesos na ginastos sa loob lamang ng 11 araw noong December ng 2022. Ginawa ni Jokno ang pahayag matapos sabihin naman ni VP Inday sa pamamagitan ng tagapagsalitang si Ruth Castelo na technically defective ang kasong impeachment at sinabing magiging very unlucky ang bansa kung ito'y haharangin ng Korte Suprema dahil makatitipid umano o very lucky pala kung ito'y haharangin ng Korte Suprema dahil makatitipid ang gobyerno ng milyon-milyong piso. Alas 4:41 ang oras sa buong kapuluan sa kabila ng kontrobersyal na impeachment case laban kay VP Inday Sara. Nakuha naman ng Kamara de Representantes ang pinakapataas nitong trust rating sa huling buwan ng 19 Congress. Ayon kay Congressman Z. Alonto Jong Lanao del Sur, isa sa mga leader ng House Young Guns, hindi karaniwang ang ganitong resulta lalo-lalo na sa panahon na may matinding tensyong politikal. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, sumakyat sa 57% ang public trust ratings ng House of Representatives noong Hunyo mula 34% noong Abril at 49% lamang noong Mayo. Kasabay nito, tumaas din ng 11 points ang tiwala ng publiko kay Speaker Martin Romualdez sa kabila ng kanyang pagiging tahimik sa gitna ng mainit na usapin. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawa patay sa aksidente ng owner-type jeep sa Pilar, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Dalawang lalaki ang nasawi matapos ang isang self-accident na kinakasangkutan ng isang owner-type jeep 1:15 ng hapon sa Barangay Diwa, Pilar, Bataan. Kinilala ang driver na si Orlando Garcia, Kabanatuan, 59 anyos, may asawa at residente ng Barangay Imelda, Samal, Bataan. Nakasama niya sa sasakyan si Randy Mungas de Guzman, 49 anyos, binata at residente ng Mabatang Abukay. Batay sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng sasakyan ang karsada patungong Siplan area sa Barangay Diwa nang mawala ng kontrol ang driver at tumawid sa sasakyan. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala ang dalawa at agad dinala sa Bataan General Hospital sa Balanga City, subalit idiniklara silang dead on arrival. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Pinagsumite ni Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez ng courtesy resignation ang lahat ng mga opisyal ng PCO. Binigyan ni Gomez ng hanggang bukas, July 18, ang lahat ng mga undersecretary, assistant secretary, mga direktor at mga pinuno ng mga attached agencies na nasa ilalim ng PCO na magsumite ng unqualified courtesy resignation. Paliwanag ni Gomez, bahagi ito ng standard transition process habang nagsasagawa siya ng performance audit. Lain ito na matukoy kung may dapat bang manatili sa pwesto o lahat ay mapapalitan upang masiguro na maayos ang daloy ng serbisyo sa ilalim ng bagong liderato. Si Dave Gomez po panglima na sa sekretary ho ng PCO. Ano ha? Pero pinakamagaling pa rin si Dr. Cesar Chavez ng manggaling dyan. Ano ha? Samantala, kinumpirma naman ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro nakapagsumite na siya ng courtesy resignation. Top 4 wanted person sa Calabarzon dahil sa kasong pagpatay, arestado naman sa Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Naaresto sa probinsya ang itinuturing most wanted person sa Calabarzon matapos ang ilang buwan na paghahanap ng otoridad. Itinuturing itong pang-apat na regional most wanted person ng PRO,
4A sa kasong pagpatay. Sa operasyon na lunsad ng Second Northeast Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang CIDJ, Taytay NPS at Rizal PPO at iba pang unit ng PNP na arestong akusado na ayon sa report ng PNP ay isa itong 48 taong gulang na kasalukuyang naninirahan sa barangay Pangpang Bayan ng Palapag, Northeast Samar. Nang malaman ng otoridad ang pinagtataguan o kinarurunang nasabing wanted, ay agad na ikinasa nasabing operasyon resulta ng matagumpay na pagkakaaristo. Ang warrant sa kasong pagpatay ay mula sa RTC Branch 142, lungsod ng Antipulo, Rizal at walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan itong nasa kustudiya muna ng CIDJ para sa dokumentasyon bago ito i-turn over sa korte na may jurisdiksyon sa nasabing kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga suki ho natin dyan sa lalawigan ng Quezon, sa mga suki natin sa Cebu, may buntag sa atong mga region natin sa Sugbo. At may nga sa atong mga kuturan doon sa Negros. Diyos maray nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Buenos dias, Zamboanga! Baka kayo ay pauwi ng Pilipinas sa mga kababayan natin, mga seafarers na nagbabalak na umuwi ng Pilipinas. Magandang umaga kay Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada, na nagbabalik din bumalik ng Pilipinas. Sa mga suki natin dyan sa Taipei, Taiwan, good morning. Wag na ho kayong magpasalubong ng imported na tsokolate dahil meron po naman tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po nito Cora Helentan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Ayan, Good morning sa ating mga kasama dyan sa RHTV, Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants. At ito rin po gumamit ng mga raw material na galing po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero kung mga orders ang gagawin ho ninyo, pwede nyo i-text sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helentan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil ito po tinulungan ng Department of Science and Technology at saka ng DTI. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya sabi po ni Dr. Helentan, ugaliin nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Pumalo na sa mahigit 112 million ang populasyon ng Pilipinas. Madami natin, Sa datos ng Philippine Statistics Authority, may kabuuang 112,729,484 na ang bilang ng mga Pilipino mula noong Hulyo 1, 2024. Ang nasabing bilang ay mas mataas ng 3.69% o 3.69 million, di percent 3.69 million mula noong May 1, 2020. Kaya doon sa mga sabagay, ang problema din ho kasi yung mga gustong magkaanak, hindi na magkaanak dahil dinidili masyado yung kanilang panganak. Pero yung mga naghihirap, kadalasan sila pa yung sangkaterbang mga anak. Kaya sa mga mister, sa mga lalaki dyan, pag-apiling nyo hindi nyo naman kayang bumuhay ng 3-4 na anak. Happy na kayo sa 1 o 2. Magpa-NSB na. Non-scalpel vasectomy. Wala akong aasahon ninyo sa mga partner nyo yung pagmamanage ng pamilya. Wala ho lalong mangyayari ho sa inyo, Dapat ho talaga ang ginagawa ho natin magkaroon tayo ng shared partnership pagdating ho sa pagmamanage ng pamilya. Kaya sa mga mister dyan, magtanong ho kayo sa pinakamalapit na health center para kayo mag-a-avail ng non-scalpel vasectomy. Maganda umaga, Pilipinas! Inaiting pa ng SM Investment Corporation ang commitment nitong mabawasan ang plastic waste ng lahat ng kanilang mga business units. Kaugnay nito, bumuo ang SM ng Working Group Committee na siyang magkukumbin at makikipagdialogo sa lahat ng mga negosyo sa ilalim ng SM Group para talakayin ang gagawing hakbang. Alinsunod dito sa Extended Procedure
Extended Producer Responsibility Act of 2022. Aba, meron palang gano'n ha? Extended Producer Responsibility Act of 2022 na nag-uubliga sa mga kumpanya na maging responsable sa pagtatapon ng mga plastic packaging ng kanilang mga produkto at magsulong ng Waste Management Program. Kabilang sa paunang hakbang, naglagay po ang SM Prime ng Material Recovery Facilities at Waste Segregation System sa lahat ng mga mall na kanila pong pinatatakbo. Dapat naman talaga ganun, ano ha? Para namamanis natin at nagkakaroon tayo ng tamang segregation. Pagsasapribado ng operasyon ng North-South Commuter Railway, inaprobahan ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Maganda umaga, Pilipinas. Let? Aprobado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasapribado ng operasyon at maintenance ng itinatayong North-South Commuter Railway Project. Resulta ito ng ginanap na ikalawang pulong ng Economic Development Council na pinamumunuan ng Pangulo. Layo ng hakbang na ito na matiyak ang epesyente, maaasahan at sustainable na operasyon ng isa sa pangarap na rail system sa Pilipinas. Ang NSCR ay isang 147-kilometer mass transit system na magkokonekta sa Clark, Pampanga at Calamba, Laguna. Bubuin ang proyekto ng 35 istasyon kung saan 31 ang elevated, 3 ang upgrade at 1 underground na mayroong mga depo sa Clark, Valenzuela at Calamba. Tinayang aabot sa 800,000 pasahero ang maseserbisyohan nito kada araw sa unang taon ng operasyon na unti-unting itataas hanggang 1,000,000 pasahero. Target masimula ng operasyon nito sa susunod na taon habang ang full operations ay sa 2032. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas. 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactose-strain plasma at dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po mga testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose-strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na ayon po sa madalubhasa, pag pumasok po ito sa ating sistema, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Pagka magandang tulog, magandang disposisyon mo sa kinabukasan. Yung bang pagharap mo ng salamin, sasabihin mo, Ray Taladro, ang pogi mo ngayon. Sasagot ng salamin, since birth. Parang gano'n, ano ha? Tapos biglang nag-crack yung salamin. Hindi, joke lang. Ayan ha. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung kayo may mga concerns pala, ha? Mag-text pa ho kayo, lalong-lalo na yung mga kabataang may mga katanungan kung pwede ba silang mag-take ng ultabayo, lalong-lalo na may problema sa kanilang mga pimples. Ha? Mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Kaya kamo nga na problema sa inyong mga bugas-bugas sa inyong pisngi, ha? Ayan, magtanong ho kayo doon sa mga eksperto at may mga medical experts ho tayo nakastambay dyan, ha? Kung paano makatutulong sa inyo ang ultabayo. Available yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ha? Ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, ha? At kung ngayon ho kayo bibili, dahil nga po sa patuloy pa yung anniversary month ng DZRH, tuloy din yung 10% discount. Puntahan po ninyo ang ultabayo.shop, i-click po ninyo yung QR code at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel. Matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas. Na ibagdabigan sa ating mga kababayan dyan sa Santa Maria, Ilocos Sur. Magandang umaga din po sa mga taga-Buwak, Marinduque. Sa mga suki natin sa Sariaya, Quezon. Magandang umaga din sa mga taga-Edmonton, Alberta, Canada. Sa mga taga-Calamba, good morning. Doon sa mga nagpapabate ng after 5 o'clock, kadalasan ho kasi naghahang na yung ating sistema sa dami ho nung pumapasok ng mga messages. Agahan yung pagpapadala ng mga mensahe, ha? Para nababasa ho natin, ha? Diyan ho sa Mindoro, ha? Yung mga suki natin, magandang umaga. Director Joel Valera, good morning.
Hindi sasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika sa susunod na linggo. Ipinahayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro, ngunit hindi binanggit ang dahilan kung bakit hindi makasasama ang unang ginang sa biyahe ng Pangulo. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulong Marcos kay US President Donald Trump sa Washington DC sa July 20 hanggang 22. Ito ang kauna-unahang personal na pagkikita ni na Pangulong BBM at Donald Trump. Ang kapakanan ng barangay health workers, mga OFW, pati na ng mga senior citizen, mga walang matutuluyan dahil sa kalamidad, at mga hindi rehistrado at walang birth certificate ang ilan lamang sa mga nais na matutukan ni Senator Bongo sa kanyang paghahain ng priority bills para sa 20th Congress. Kabilang sa second batch ng panukalang batas na naipile ng senador ay naglalayong mabigyan ng sapat na incentive at kompensasyon ng mga tinatawag niyang modern day heroes na mga health workers sa barangay. Ipinapanukala rin ni Senator Go na maging ganap na batas ang OFW Hospital Program kung saan prioridad ang medical needs sa mga OFW, ganyan din ang pagtatatag ng isang ospital na nakatutok sa mga lolo't lola. Umaasa si Senator Go na sa tulong ng mga kapwa niya mababatas, may pagpapatuloy ang hangarin niyang ilapit din sa taong bayan ang mga serbisyo ng pamahalaan. Kahit na bill pa po ito, at patuloy ko pong isusulong ito dito sa 20th Congress. Basta yung mga programa, yung mga batas or bills na makakatulong sa mga mahirap nating kababayan. Si Senator Bongo, samantala, nagbabala naman si Akbayan Party List Representative Chel Jokno laban sa resolusyong inihain ni Senator Amy Marcos na naglalayong ipagbawal ang pagsuko sa sinumang Pilipino na nahaharap sa anumang international court, gaya ng International Criminal Court nang walang warrant mula sa lokal na hukuman. Ayon kay Jokno, isang kilalang human rights lawyer, nilalabag ng naturang panukala ang patuloy na obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute. Ang kasunduang lumikha sa ICC, partikular sa mga krimeng ginawa habang miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Sinabi ni Jokno na hindi niya nakikita ang resolusyon o hindi pa niya nakikita yung resolusyon. Ngunit dapat malaman ni Senator Amy na kahit na tayo ay kumalas na sa ICC, meron pa rin tayong obligasyon sa korte sa ilalim ng Rome Statute for the crimes committed or covered by jurisdiction of the ICC noong tayo'y miyembro pa. Kabilang daw dito ang ating obligasyong sumunod. Ang panukala ni Senator Amy Marcos ay sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong crimes against humanity, bunsod ng extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang drug war campaign. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo, ha? PBB Love Team na Dasby at Wilka. Trending daw ngayon sa social media. Yan po ang ibang balita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ang lakas pa rin talaga ngayon ng mga PBB housemates ng katatapos lamang na Pinoy Big Brother Celebrity Collab. Lagi silang trending sa social media at patuloy pa rin silang sinusubaybayan ng mga fans. Isa nga sa pinag-uusapan ay ang sumisikat na love team ni Dustin Yu at Bianca De Vera o Dasby at ang dati ring nakapartner ni Bianca na si Will Ashley o Wilka. Matinding bashing nga ang inabot ni Will Ashley kamakailan dahil feeling ng mga fans ay nakakasira siya sa love team na Dasby. Pero nag-trending kamakailan lang ang pagpapaalala naman ni Will kay Bianca na ipapa-full tank daw ang kotse niya. Ipinangako niya kasi ito ni Bianca kay Will noong nasa loob pa lamang sila ng bahay ni Kuya. Natuwa ang mga fans dahil nandyan pa rin talaga ang chemistry ni na Will at Bianca. Kaya inaabangan kung magkakaroon ba ng TV show sina Bianca at Will o sina Bianca at Dustin. Ang love team na ito ang isa sa inabangan kung maghihit din ba kagaya ng Katniel, Kathleen, Jaden, Lizken, Dongyan at marami pa. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 2 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Negatibong epekto naman ng climate change sa ekonomiya dapat natugunan ng pamahalaan ayon kay Senator Loren Legarda. Detalye ng balita mula kay Raymond at Paa sa Rich 28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Loren Legarda sa pamahalaan upang tugunan ang problema sa climate change dahil sa matinding epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Ito ay sa pagtutulungan ng pamahalaang national at mga local government units o LGUs.
Ayon kay Legarda, nakababahalang report na may 43 milyong Pilipino ang sapilitang napaalis sa kanilang lugar dahil sa mga kalamidad simula 2014 hanggang 2023. Kasunod din ito ng projection na sa 2030 ay abot sa 466 billion pesos kada taon ang lugi ng Pilipinas dahil pa lang sa epekto ng matinding tag-init. Sa World Index Report ay tinukoy ang Pilipinas na siyang pinakamapanganib na bansa sa epekto ng climate change sa ika-16 na sunod-sunod na taon dahil sa mga mapinsalang bagyo. Kung hindi umano kumilos ang gobyerno laban sa climate change ay wawalisin nito ang 13% ng gross domestic product sa taong 2040. Dahil hirap sa pagbalangkas sa Local Climate Change Action Plan, nagdesisyon ng Climate Change Commission na pasimulan ang Act Local Program bilang kagamitan sa pagharap sa banta ng climate change na inilunsad sa Sibalom Antique. Giit ni Legarda, maaring ang pamahalang nasyonal ang magbigay ng pondo, ngunit kailangan ng partisipasyon ng mga LGUs dahil sila ang direktang nakararanas sa epekto ng climate change at kung paano ito tugunan. Ito si RH28 Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala na isama ng Department of Education na mas palakasin pa ang ugnayan sa Department of Public Works and Highways at mga local government unit. Ito'y para sa pagtatayo ng mas marami pang access road sa mga pampublikong paaralan, partikular na sa mga geographically isolated at disadvantaged areas o GIDA. Alinsunod dito sa commitment ng Pangulo na suportahan ang patuloy na hakbang ng DepEd para alisin ang anumang balakid na makatutulong para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, may mga estudyante kasing kinakailangan pang tumawid ng ilog, umakyat ng bundok, sumakay ng kabayo o kalabaw para lamang makapasok sa paaralan. Sa pamamagitan na niya ng ugnayan ng DepEd, mga LGU at mga ng DPWH, inaasahang matutuldokan na ang ganitong hamon. Maganda umaga, Pilipinas! 5:01 ang oras sa buong kapuluan. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. The for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Antabayanan po ninyo at maya-maya lamang ay kukunin natin ang mga updates mula sa Pag-asa. Pinafinalize pa lamang ho nila yung kanilang mga ikakalat na mga impormasyon. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Macau at sa Middle East. Mas malaki na ang kita ng mga magsasaka, lalo na nitong 2024 sa kabila ng mataas na palay production cost. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority, ito ay bunsod ng mataas na farm gate price ng palay sa nasabing taon. Sa tala ng PSA, umabot ng 14 pesos and 52 centavos ang halaga ng produksyon ng isang kilo ng palay. Mas mataas ng 7% sa 13.54 pesos o 13 pesos and 54 centavos per kilo noong 2023. Sa kabila nito, mas mataas naman ang average farm gate price ng palay noong nakarang taon na pumalo ng 23.48 per kilo mula sa dating 19.88 per kilo.
Samantala, hinimok naman ng Philippine Chamber of Agriculture and Food na President na si Danilo Fausto ang pamahalaan na abutan din ng subsidiya mga farm workers o yung mga hinahire ng mga may-ari ng sakahan para makabawas sa kanilang production costs. Sino kaya pinag-aralan dito ng PSA? Ang average daw po na farm gate price ay umabot ng 23 pesos and 48 centavos per kilo. Hindi nirereklamo nga dahil umabot nga ho ng 12 ngayon nga 8 Di ba? Siya sige, anyway. Siguro naman, makatotohanan ho itong mga nilalabas na impormasyon ho ng PSA. Hindi naman siguro to fake news. Kaya alam, pagka tinanong ho natin yung mga magsasaka, sabihin, ano daw? Ang average farm gate price, 23. Sino kaya tinanong nila? Tumas daw ho ang kita ng mga magsasaka, mga magpapalay. Ano daw? Oy, PSA, ayusin nyo yung data nyo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Mga magtatanggang magpuslate ng shellfish galing sa karagatan na may red tide sa Eastern Samar, binalaan naman ng BIPAR. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Binalaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga individual na magtatangkang magpuslit sa pagbibenta ng anumang klaseng mga shellfish na may multa at pagkakulong ang bawat mahuli. May task force ang BIPAR na itinayo katulong katuwang ang kapulisan para kumpiskahin ang mga shellfish mula sa karagatan na may red tide. Sa San Juanico Bridge, may task force ng BIPAR, mga seaport, nakabantay ang mga ito. Pahayag ni BIPAR Regional Information Officer Christine Grisula. Sa ngayon, may shellfish ban ang karagatan sa Matarena Bisa, Eastern Samar. Kung may shellfish ban, may jurisdiction, may power ang BIPAR at kapulisan na huliin, sampahan ng kaso mga nagtatransport, nagbebenta ng mga shellfish para sa kaligtasan ng mga konsumidor. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. Arestado naman ang dalawa pang suspect sa pagpatay kamakailan kay Mauricio Polhin, isang opisyal ng Kamara de Representantes. Kinilala ng Quezon City Police District ang dalawang suspect na sina alias Chris Mark, ang umano'y gunman, at alias Sedlin, pawang mga residente naman ng Caloocan. Ayon kay Colonel Randy Glenn Silvio, Deputy District Director for Administration at Officer in Charge ng QCPD, naaresto ang dalawa sa isang bypass operation sa pagbibenta ng baril. Nagugat ang pag-aresto sa dalawa matapos na magpositibo ang impormasyon na naghahanap ang ito ng mga prospective buyer ng baril at nangako pa ng komisyon sa impormante. Agad namang nagsagawa ng entrapment operation ang mga otoridad kung saan unang nagkasundo ang police poster buyer at ang mga suspect na magkikita sa Malabon City hanggang mapunta sa North Fairview, Quezon City ang aktwal na transaksyon. Nakumpiska sa mga suspect ang iba't ibang ID card sa ilalim ng alias na Sedlin Sungkados Vargas. Meron din nakuha ang mobile phone 9mm Colt na MK pistol, kargado ng 6 na bala, MK hand grenade, mga ID sa ilalim ng alias na Glenn Balbido Robredo, backpack, pitaka at mga larawan ng suspect na si Chris Mark na naka-security uniform. Matatanda ang binaril si Pulhin sa mismong kaarawan ng kanyang anak sa barangay Commonwealth, Quezon City noong June 15 ng taong kasalukuyan. 5:07 ang oras sa buong kapuluan. Makakasama ho natin muna sa studio habang inaantabayanan po natin ang pag-asa. Ang ating mga kaibigan mula po sa Department of Trade and Industry, kasi nga po meron ho tayong gaganapin na MSME One Expo 2025. Ayan, kasama ho natin ang bumiyahe pa mula po sa Region 10 ang ating information officer na si Miss Julie Nieva Costales. Nasa studio din ho natin si Gemma de la Vega Emata, isa pong entrepreneur. Unahin ho natin si Ma'am Julie. Ma'am Julie, good morning and kumusta na po kayo?
Morning, Kuya Angel, at magandang umaga, Pilipinas, no? Okay naman po. Oo. Okay naman po ang tulog at ang biyahe. Kailan kayo dumating kagabi? Kahapon po, yes po. Kahapon. So, okay pa yung weather kahapon. Pero pag alis nyo, umuulan na rin, ha? Yes po, opo. Kumusta ho naman ang Region 10? Okay naman po ang Region 10, so bustling ang economy. Meron po tayong mga businesses na booming. Specifically sa Cagayan de Oro City, makikita natin na maraming nagsusprout na mga coffee shops. Ay, matraffic na rin sa Cagayan de Oro City, ha? Yes, very traffic na din sa Cagayan de Oro. Parang Christmas season na, pero ordinary days lang yan. And then, marami din tayong mga businesses na nag-o-open, even in Misamis Oriental. Pero pag sinabi nating booming ang negosyo, Direktor, paano natin masasabi na natatranslate ito sa benepisyo sa mga mamamayan? Bumababa ang presyo ng mga bilihin? Nadagdagan ba ang trabaho? Well, kung sasabihin natin na negosyo, Kuya Angel, kasi matatranslate din yan sa increase of sales sa ating mga negosyante. And of course, with that, we're hoping na with the increase of sales, ma-expand yung business nila. And with the expansion of business, so maka-generate sila ng more quality jobs para sa ating community. Tsaka hindi naman dadami ang MSME kung sa isang lugar kung walang bumibili, di ba? Yes, tama po. And then we're very thankful na yung mga tao is nagsusupport talaga ng mga local entrepreneurs natin. Dapat naman talaga, dapat tinatangkilik natin yung mga gawang atin, di ba? Sino bang, sabi nga, di ba, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Yes. Ayan, ma'am. Ang Region 10, kilala din bilang producer ng bigas, ng pagkain, corn, di ba? Yes, yan yung mga pangunahing produkto. Magkano bigas doon? Well, okay lang naman. Based sa monitoring natin, yung si DTI tumutulong din naman sa Department of Agriculture sa ating price and monitoring supply sa rice. Pilaman. Ato so, lang mga 40 to 60. 40 to 60. Yes. Pero ang farm gate price, ganun din. Baka naman 18 pesos lang, ha? Inaapin na naman yung mga magsasaka natin. So far, okay naman po yung mga reports natin. Okay. Pero tumaas din ba ang production ng corn doon sa lugar? Well, depende po kasi siya sa season. So, based sa ating mga monitoring supplies, so far, wala naman po tayong concerns. Okay. At saka maganda din ho ang, alam mo ninyo, yun ang gagandahan dito sa Northern Mindanao, ha? Hindi kayo masyado naapektuhan ng ASF, di ba? Although naapektuhan. Kaya lang, kung gusto ho ninyo ng karneng mala Wagyu o mala Kobe, punta ho kayo ng Northern Mindanao, ha? Maganda bang production natin ng karne ngayon doon, ng baka? Yes po. Meron din kasi tayo. Modern na rin kasi. Yes. Mag-modernize na rin. We have, for example, kung we talk about Northern Mindanao, nandyan kasi yung Bukidnon, which is very known talaga sa ating mga agriculture, ganyan. So, okay naman po talaga tayo in terms of production. Ayan. Maganda pa lang po ang benta doon. Ba't magpunta pa kayo ng Maynila? Siyempre po, kasi another territory naman, another venue para sa ating mga local entrepreneurs. At saka para ma-export natin sa bigger cities. Doon sa mga tinulungan natin over the past few years, ma'am, ng mga MSMEs, ilan na ang exporter sa kanila? Ang graduate sa pagiging local seller? Well, we have a significant number po ng ating mga exporters, and right now, through our trainings and our programs and services, tinutulungan pa din natin po sila, yung mga local entrepreneurs na mag-venture into export. Hindi lang po tayo mag-settle sa ating local market, but to really explore yung international market and to really see kung meron talagang opportunity sa exports. Lalong-lalo na yung mga produktong ilululuwas natin sa Europa. Wag na sa Amerika, nagpataw sila ng additional tax. Akala naman nila. Although malaking market natin dun, sa Amerika dahil ng mga Filipino products. Although consolidator naman yung karamihan sa mga nagpapadala doon. Ma'am, dito ho sa gaganapin nating MSME 1 Expo 2020, kailan ba to? Today po actually ang launching natin mamayang hapon po sa 1 Ayala, 2 p.m. po. Official launching natin ng ating tinatawag na MSME 1 Expo 2025. The 1 po kasi it stands for Opportunity, Network, and Exhibit. So Kuya Angel, the MSME 1 Expo po, yan po yung provincial trade fair ng DTI Misamis Oriental, which is part of DTI Region 10. So since 2022 po yan, kinokonduct natin ng MSME 1 Expo para sa ating mga local entrepreneurs, specifically sa Cagayan de Oro at saka sa Misamis Oriental. So yung mga homegrown brands po talaga natin ang feature. And since 2022,
annually kinoconduct po natin siya sa Cagayan de Oro City. But this time, 2025, nag-challenge po talaga yung DTI Misamis Oriental to bring the trade fair itself. Hindi lang yung usual participation natin sa mga MSMEs, but the trade fair itself, dinala po talaga nila dito po sa Makati. Oo, Ayala pa ha? Yes, Sosyal, oo. Libre ba ang venue, ma'am? O may bayan? Meron naman po tayo mga discounted. Ayan, Yes, ayan. And then, tsaka nagpapasalamat din ho tayo sa Ayala, no, ha? Yes, for allowing ditong mga exhibit na ito galing ho sa mga probinsya natin, sa mga lugar natin dyan sa Mindanao. So, ma'am, ano yung mga aasahan natin? Halimbawa, anong oras mamaya ang opening? Mamaya po officially 2 p.m. 2 p.m. Sige. Yes po. Pero So, yung mga exhibits natin, exhibitors open na po sila. By that time, open na din yung mall. And that's until Saturday. So, 3 dugi-dugi days po din Yes. okay. So, may 3 days po tayo na mag-shop ng mga products from Cagayan de Oro at Misamis Oriental. At saka samantalin ho natin habang mura dahil pagka ito binibenta na sa mall, may dagdag na cost na yan. Yes, Kaya dumayo ho tayo. Ma'am, ano yung mga produktong aasahan natin doon? Well, marami po tayong variety of products. Syempre kasi kinikater natin yung different na interests ng ating market. So, for example, sa food, meron po tayong snack items, frozen products, meron po tayong coffee, kakao, mga chicharon, biskotso, piyaya, and condiments also. So we also have sa non-food, meron po tayong mga candles, mga handmade bags, clothes, accessories, beauty products, and even stoneware potteries, which is also known din sa Cagayan de Oro. Pero pag sinabi mo sa isang pitik gano'n ng kamay, ano yung mga produkto bukod sa karne, ano yung sasabihin mo, region 10 to? Yes. Actually, ito po talagang lahat nating dinala dito sa MSME One Expo. Ito po talaga yung Cagayan de Oro at saka Misamis Oriental. Ayun yung maging bias, ha? Kasi di ba, pag sinabi, Bicol, Pili, yan. Di ba? Mixture po kasi talaga yung Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Diverse, ha? Marami po talagang magagaling na produkto na pang world class naman talaga. Ayan. So, hindi naman ho din bias ang pagpili niya kay Ma'am Gemma para pumunta rito, no? Nagkataon lang. Yes po. Nagkataon lang na siya yung available. Trunk to Gold Agribusiness. Ano naman yung Trunk to Gold Agribusiness? Yan ang tatanungin natin kay Ma'am Gemma de la Vega Emata. May buntag ni mo, ma'am. May buntag, Kuya Angel. Ano naman yung Trunk to Gold? Ibig sabihin from puno, from the trunk, halimbawa, puno ng nyug o puno ng saging. Aba, naging ginto. Diba? Okay. Trunk to Gold Agribusiness is a social enterprise. Na start ito noong 2017, so we are 8 years in the making po. Okay. And Trunk to Gold, ano ito? Cooperative o it's a social enterprise. Enterprise talaga, okay. We are supporting cooperative as a supplier of our raw materials. So we organize our co-op partner, which is the Pagsaka Agri Cooperative. So our main produce po ay coconut sugar, and the rest of our products is we have coconut byproducts. We have almost 10. So, unfortunately, I bring 3 lang po dito. Yung coconut sugar namin at saka yung coco serum and for your headache, coco mint relief. We also have condiments, the seasonings. Pero ang kanang for the headache relief, dili siya amoy lana. Dili. Hindi po, sir. Kaya ang uban manggod magkuskus ka na. Marama kag amoy tigulang. Dili na, sir. Ako ning ihatag sa inyo, sir. This is your giveaway. Humot na. Humot na. Anong scent niya? It's a mint. Mint. And this is the serum is para saan yung serum? Ang serum is for your hair and your skin. Yung gwapo na. Sa mga naupaw na. It's pure BCO with vitamin E and a rose scent. Okay. So, hindi na siya bahong lana. Teka muna, ma'am. Bakit ba ang focus natin coconut? Because Misamis Oriental is known for the coconut industry. Marami tayo doon. So, ano yung tall variety pa rin o dwarf na nag-ship na sila? Mix na. Mayroon na tayong mga dwarf. Okay. Pilang butong dito? Ngayon nasa 40 pesos na yung Wow! Yes, sir. Kinukuha lang sa amin ng 15 pesos, 40 pesos binibenta, ha? Nagmahala na po ngayon kasi may shortage na rin actually. May shortage na. Kaya naging gold na po yung coconut talaga.
So, Teka muna, kasi alam ho ninyo, ang cocoa sugar, nanggagaling din ho ito doon sa tuba. Ano ha? Yes. Dati yung binibenta, ang tuba, pagka na bahal na, suka na. Yes. Ngayon, hindi na ho maabot sa pagkabahal. Kasi cocoa sugar na siya. Ano ha? Anong ginagamit nating puno dito? Tall variety pa rin o yung dwarf? Dwarf na po. Dwarf na. So, marami na nag-ship sa dwarf. Marami na po. Dapat naman talaga palakasin natin tong industriyang ito. Dahil marami, ako, aminin ko, pinag-aaral ako ng industriya ng nyug. Kokopid ako eh. Kokopid scholar ako noon. Marami kami di sa panghinambog. Swerte kayo, sir. Swerte kayo. Pero ngayon, may kokopid scholar pa ba? Wala na. Hindi ko lang alam, but we have new program, the CFIDP, the Coconut Farmers Industry Development Plan, which is we are supported by kailangan naman talaga the agencies po. Yung pag-market, isa itong support ng CFIDP na supporting the coconut industry by bringing us here. Siguro, Ma'am Gemma, para mas maintindihan nila. Yes po. Bakit ba mas maganda ang cocoa sugar over other sugar? Well, coconut sugar is known for a healthy alternative sweetener. Lalo na sa mga diabetic? Yes, kasi mababa po yung glycemic index niya compared to the usual sugar na ginagamit natin. So, nasa 30 to 35 per serving lang po yung glycemic index niya. So, when naman siya, pwede na siyang gamitin sa lahat kahit na nga baking and all other uses po na sweetener. So, marami ba tayong producer doon? Ubay-ubay ba mga producer na to dito? Yes, daghan po tayo producer sa province na to, sir. It's because coconut sugar was started long time ago. So, meron na talagang mga producer doon. So, kami lang, it's a social enterprise, sustaining it by supporting the Mananggiti and the farmers. Okay. Tapos yan, ma'am, ini-export na rin natin. Ang laki ng demand dyan sa Europe, ha? Yes po. We are supplying mga consolidators. Magkano, ma'am, itong ganito, ha? Itong tandaan ho ninyo, ha? Ang laki ho ng kaibahan ng cocoa sugar sa regular sugar in terms of medical benefits. Kaya sabihin, ay naku mahal, wag ho ninyo tingnan yung presyo. Ang tingnan ho ninyo yung benepisyo. Benefits po. Yung benepisyo. Ma'am, itong ganitong magkano siya naman? The 200 grams is, we are selling it as 80 pesos lang po. Konti na naman pala diferensya. Di ba? Kasi hindi mo naman ibubudbud ng gusto talaga yun sa di ba? Yung ma'am, yung serum, magkano yung ganyan? Yung serum natin na 60 ml, nasa 100 pesos. Okay. Paano gamit yan pagkatapos maligo? Pagkatapos maligo, sir, i-dump nyo po sa sa bumbunan, sa hair. Oo. So, hindi mo tatanggalin? Hindi na po. Kasi sundan kaglangaw. Hindi po. Humot siya. Yes. Testingan nato na niya. Basta gusto niyo mo i-smell. Sige nga, alamin nga, buksan nga natin, maamoy natin. Kasi di ba, kadalasan, pagka cocoa products, yun ang issue nila na parang parang iniglunis, magtanaw kag sinihan, ang makauban mo, mga senior citizen, ingnan sa mga sa mga tao, uy, nagbago na lagi ang sense sa sinihan sa SM. Amoy lana na lagi. Kana dili na gid kamay na ini-spray ko sa kamay ko yan. Ay oo. Mabango ha. Anong scent nito, ma'am? Rose. Rose. With vitamin A. That's mura man po dahil ni Kwan, marag perfume. That's pure VCO. Okay, galing So ang buhok mo ngayon mangangamoy rose. Yes. Kakaiba no ha. So available to, ma'am, ha? Yes, available yan. Doon sa one MSME1 Expo sa starting today diyan po sa Ayala. Yes. Okay. Ayala, Makati, ha? Ano po kuya, yung product talaga namin is more on healthy alternative. Oo. Hindi nga siya amoy nyug, Hindi siya amoy lana. Kasi yung advantage ng BCO, unlike nung lana na pinoprocess, ito kasi dahil cold compress siya, wala siyang amoy nyug. Bango, so lahat ho ito ay available. Ilan lamang ho ito doon sa mga ma'am. Before I forget pala, Kuya Angel, so I would like to add
the adlay, we are also bringing adlay rice. So Adlay rice, ha? Yeah, Aba. meron kami So po. hindi mo na kailangang dumayo ng Mindanao para makapag-avail ng adlay rice, ha? Yes. Dayo ho kayo dyan, ha? Ma'am, saan pwede silang tumawag to avail or to check on their your products? They can like our page, Trunk to Gold, or they can Trunk visit to Gold. Nalagay they ng can pangalan. visit our booth sa Juan Ayala po. Hanggang Saturday po tayo. Pero online, Trunk to Gold. Yeah, Makita Trunk to nila Gold. yung iba pang mga variants sa mga products nyo doon, Yes ha? po. Oo. Lahat galing sa coconut. Almost of our product, almost 10 of our. We have cocoa flour, cocoa aminos, cocoa sabor. It's condiments coming from coconut sap. Oo. Ano pa ba? Ang ganda sa kamay, ma'am, ha? Oh. We have almost 10 amoy products. Amoy rose pa rin kahit na matagal mo ng na nagamit. Naiingit na naman si Ray, ha? Relax ka lang dyan, Ray. Hihingin kita dyan, ma'am. Hindi, punta ka mga kante. Bumili ka ron, ha? Ma'am Julie, nasa inyong pagkakataon ngayon, please invite yung ating pong mga tagapakinig na dumayo dito po sa Ayala, Makati, para po sa MSME 1 Expo 2025. Yes po, Kuya Angel. So sa mga nanonood po ng programa natin ngayon sa Magandang Umaga Pilipinas, we are inviting everyone to discover the exceptional products of Cagayan de Oro City and Misamis Oriental sa MSME 1 Expo sa Juan Ayala, Makati po. That's starting today, July 17 until Saturday, July 19. So pwede po natin isama yung mga friends natin, yung mga family, baka may iba dalhin nila yung mga loved ones nila or yung mga naghahanap ng mga ito yung pinakamagandang pangregalo, ha? Yes. So meron po tayong iba't ibang products galing mismo sa Cagayan de Oro and Misamis Oriental. So it's the best time po talaga to discover, no? From Mindanao, we're bringing it here talaga sa business center na one of the busiest cities here sa Luzon, sa Makati. So it's a chance para po sa ating mga consumers dito sa Luzon to visit Juan Ayala and really get to know the products of Cagayan de Oro and Misamis Oriental. Ang gandang pang giveaway ito, ha, sa Pasko, ha, doon sa mga naghahanap ng corporate na giveaways, di ba? Yes, doon ho kayo umorder. At saka July ho, Nutrition Month. So pinakamaganda, tangkilikin ho natin cocoa sugar, dahil maganda ho ito para sa kalusugan natin, Ayan. So ilan lamang ho yan sa mga produkto na ibibida ng ating pong mga magsasaka mula po sa Region 10, ng mga MSMEs natin dito po sa Ayala Mall sa Makati. Yes. Starting today hanggang sa Sabado sa MSME 1 Expo 2025. Good luck po sa inyo and ma'am, congratulations. Ha? Salamat po, Kuya Angel, for this opportunity. Daghang salamat for coming over. Ha? Maganda Umaga Pilipinas. Sandalit, mamimigay naman tayo ng pera. Ha? Si Sherwin Alparo ay nandyan sa Los Biminda Village, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan, pagka nakita nyo nag-iikot na mobile dyan ng DZRH, sa kanyan si Sherwin Alparo, ha? Pahuli na ho kayo dahil mamimigay ng pera yan at iba pang mga regalo. Maganda Umaga Pilipinas. Para pagpunta ho ninyo ng MSME 1 Expo 2025, may 1,000 baon na kaagad kayo, mamaya. Teka muna, si Grace Castañeda mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Grace, good morning. Sir Angel at sa ating mga bye-bye. Update nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Krising na panatili pa rin po nito yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan silangan ng Bicol Region. And huli itong namataan sa line 535 kilometers east ng Huban, Sorsogon. Tagay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. And sa kasalukuyan, meron tayo nakataas na wind signal number 1 sa Cagayan, kasama na dyan yung Babuyan Island, sa Isabela, northeastern portion ng Aurora, Quirino, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at Ifugao,
sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya, maging sa bahagi din ng Apayao, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin na ito, habang palapit niya si Bagyong Krising, ay makakaranas po ng mga malalakas na hangin. And posible po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa structures na gawa sa light materials. And habang papalapit nga po itong si Bagyong Krising dito sa ating kalupaan, expect po natin na mas nadami pa yung areas natin under wind signal sa mga susunod po na issuance natin ng bulletin. And also, ang highest po na possible natin na wind signal sa ngayon is wind signal number 3. Samantala, meron din po tayong risk or minimal to moderate risk ng storm surge dito po sa mga exposed na coastal localities ng Cagayan, kasama na po dyan yung Babuyan Islands, maging sa area din ng Isabela. Kaya pagiging alerto po sa mga kababayan natin, and makipag-ugnayan din po tayo sa mga LGU po natin dyan, sa mga areas na yan, para sa action na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Krising, generally ito po kikilos pahilagang kanluran over the next 48 hours, and posible po itong maglandfall sa mainland Cagayan bukas ng gabi or sa Sabado ng early morning. And then patuloy po itong kikilos or tatahakin po nito itong northern portion ng northern Luzon at lalabas ito ng ating area of responsibility by Saturday evening or Sunday morning. And nakita po natin by today mag-i-intensify ito into a tropical storm category. Samantala bukas naman po ng tanghali or ng hapon or gabi ay bago po ito lumapit or dumaan dito sa northern Luzon is mas mag-i-intensify pa po ito into a severe tropical storm category. So patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. So aside po dito kay Bagyong Krising, yung mga pag-ulan din po na idudulot po nito is ngayong araw mayroon pong mga malalakas na pag-ulan na dulot itong si Bagyong Krising. 50 to 100 millimeters of rainfall po during the 24-hour duration dito sa area ng Catanduanes, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. And sa mga susunod na araw naman po, yung malaking area ng Northern Luzon yung makakaranas po ng mga pag-ulan, mga malalakas na pag-ulan na dulot po ni Bagyong Krising. And aside po from dito sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Krising, yung habagat po patuloy din itong magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. For today po, 100 to 200 millimeters of rainfall yung ating maranasan. Yes po, sir. Malalakas po yung mga pagulan na mararanasan po natin from today onwards. Lalong-lalo na po yan dito sa Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman po dito sa Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Cebu at Siquijor. And then sa mga susunod po na araw, yung mas malaking area po ng western section po ng Southern Luzon, Visayas, at pati na rin po dito sa Metro Manila yung makakaranas po ng mga pag-ulan, malalakas po yan na pag-ulan, na dulot nga po ng habagat na ina-expect nga po natin na ma-enhance po nito ni Bagyong Krising. Kaya pag-iingat po, pagiging alerto sa mga kababayan po natin sa mataas po na banta ng mga pagbaha at pagguho po ng lupa. Teka muna, may gale warning? Sa kasalukuyan po, wala po tayong gale warning pa sa anumang bahagi po ng ating bansa. But kapag po naging mas malapit pa itong si Bagyong Krising is hindi po natin inalis yung possibility. Na tumaas yung mga alo natin. Yes. Laki laki ng coverage nito si Krising Yes po sir, bukod po kay Bagyong Krising, yung habagat din po, babantayan din po natin dahil na-expect po natin sa maraming areas po halos tuloy-tuloy na mga malakas na pagulan yung dala po nito. Ayun na siya. Sige. Vitamin C din sa inyo dyan sa Pag-asa, Ma'am Grace, dahil alam ko naman, puyatan ho kayo niyo lagi pagka ganito may bagyo, Ingat po. Thank you. Salamat po, Sir Angel. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat si Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magbaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem.
problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improved alcohol. Abayin ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mga taga Los Biminda Village, Barangay Batasan, Quezon City, nag-iikot dyan si Sherwin Alparo. Baka ngayon ho ang pagdating ng inyong swerte. Oras sa buong kapuluan, 33 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Alas 5:40, may nahuli na si Sherwin Alparo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa Diesel Ace Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayan na. Sino ang taga Los Biminda Village ang maswerteng nadali ni Sherwin Alparo? Sherwin, good morning. Sherwin, nasaan ka man, Sherwin? Ay, Kuya Angel. Ayan. Go. Nakamit pala sa akin. Oh, ako, napakaswerte. Itong mag-asawa na nahuli natin kanina dahil ang aga-aga nag-exercise dito sa Los Biminda Village, dito sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. At habang sila nag-exercise, nung matanong natin, nakikinig sila ng disari, sabi niya, sandali, nakabukas po yung radyo namin, naiwan namin. Ayun, epical ng radyo. Uy, Sherwin, lumayo ka dyan sa radyo, may crucifix ko. Kaya nga. Baka umuso ka. Oo. Nainitan ako. Mapat ako sa electric fan. May pang-kontra. Di, pantawag ng swerte yan. Nakikinig. Araw-araw. Dahil, anong kwento nyo nga kanina, tatay? Sir Angelo, tagal-tagal na kami naghihintay yung sinasabi mo, sana magandaan dito sa Batasan, sa lugar namin. Effective kayo magdasal, ha? Ayan. Siyempre, nakikinig. Di ba? Nakikinig. Dahil yung kanilang radyo, may rosaryo pa. Talaga namang matindi yung dasal. Talagang napapunta tayo rito. Di ba, Mami? Opo. Salamat, sir. Pangalan niyo po? Roberto rin po, sir. Saka Mrs. Amelita rin. Roberto and Amelita Eliorin na mga taga kami, sir, sa Roa City, sir. Taga Roa. Magrano na. Ako po, Bacolod City. Magrano na. Quezon City sila nagkita. Di mga taga Magrano, mga taga Bacolod, taga Rojas ba? Oo. Di pala, Pikinto. Oo, magani na palagi na Piko itong kwarta kan, Bacolod. Kuhan man Japon, Imon man Japon, sir. Imon Japon. Sige lang, congratulations, ha? Oo. Ako, Kuya Angelo, dahil parehong retirado at umaasa sa pensyon itong mag-asawa, umapil na nga sila na sana, madagdagan na ng 1,000 yung pinangakong pensyon. Oo, tignan po ate, ako naging Bacolod na. Bago pa man dumating yung pangako na dagdag na 1,000. Eto na, meron kayo 1,000 piso mula sa DCRH. Ano pa ka naman? Sir, maraming salamat, sir. Basta kuhan, basta lipay lang nga. Kuya Angel, stroke patient si nanay. Okay. Naglalakad. Gabi daw na hindi sila makatulog para mag-asawa, talagang DCRH lang yung kanilang tinututukan. Kaya naman hanggang sa umaga, hanggang sila nag-exercise, nakikinig sila ng radyo. Ayun, okay. Bigyan mo pa iba na. Oo. Baka akala nila 1,000 lang ibibigay mo dyan. Oo, dahil may kasama pa yan na nagdag na DCRH grocery. Yan. Salamat, sir. Ano na? Salamat, Sir Ramilo. Salamat. Siyempre, pinasama pa yun natin yan. DCRH na in-bag na bigas. Ay, anong gagawin niyo sa 1,000? Pambili ng maintenance, saka pambili ng pagkain namin, sir. Salamat. Oo, ayan. Sige, ingat po kayo, ha? At siyempre, meron pa yan na DCRH t-shirt para basa na yata yung damit ni Mami. Palitan mo na yan mamaya ng DCRH t-shirt. Ha? Sherwin. Maraming salamat sa Sherwin. Bigyan mo na siya, tig-isa na silang t-shirt naman. Tag-isa ng t-shirt, nagdagan pa natin ng nadagdagan pa natin ng 1,000. Para twinning. Para twinning sila pagka naglalakad. Yan. Naka-uniforme kaya habang nag-exercise tuwing umaga. Ayan. Eto, may dagdag na
isa pang t-shirt at pang ibo. O kita mo naman. Isa sila. Sabi ko kay Sherwin. Sherwin. Oh, sabi ko sa iyo, isang t-shirt lang, dinagdagan mo pa na 1,000. Galante ka talaga, no? Sabi mo kasi dagdagan na para training. Patay na naman si Malu niyan. Hindi ba yung cue mo? Ang dami yung cue. Ang dami naman Disgrasya. Maraming salamat, sir. Oh, halong kamudra. Ako naman kay Mayor Belmonte. Pwede naman kami pasyalan dito. Halong kamudra. Okay. Thank you. Andito sa may village. Kaya naman ako, maraming salamat. Maagang pahamak. Sige. Pahamak na naman. Dahil sa mga nais mo na, na 1,000 pesos. Tagi tumutok sa Diesel H. Baka kinasusunod na wihila natin sa Diesel H Malakas promo. RH6 Sherwin Battle Paro DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, sa mga motorista daw, sobrang traffic ngayon sa Commonwealth Avenue going to Quezon City Circle dahil na po may ongoing na asphalt overlay. Kung kailan umuulan, saka may asphalt overlay, ha? Only in the Philippines. Umana po ng ibang ruta para daw hindi malate sa trabaho, sabi po ni Kuya Jerry Baha. Ayan, so parang pinapahiwating ni GB, malilate siya, ha? Tunying, agahan mo lipad. Sa mga motorista, again, sobrang traffic po sa Commonwealth Avenue, Quezon City, going to Quezon City Circle dahil nga daw po meron sa ongoing asphalt overlay. Si Attorney Domingo Igon Cayosa, dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines, kasama na natin. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Long time no here. Good morning, Angelo. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Ayan, oo. Naku, ganda talaga ng signal ng telco natin. Pupugak-pugak, ano ha. Pero may isang bagay lang ho kasi kaming gustong maliwanagan, Attorney Igon. Dahil dun ho sa naging utos ho ng Korte Suprema sa House of Representatives, kinakailangan na ipakita daw yung, kung yun daw bang mga ebidensya ay naipakita kay BP Inday Sara bago ito na ipadala sa impeachment court. Is that part really of the procedure? Should not be part of the procedure? Hindi naman. Kung ang proseso ay yung sa plenary na magdidesisyon, magbobotohan yung mga kongresista, hindi na dadaan sa Committee on Justice, ayon sa ating Constitution, hindi na kinakailangang pasasagutin pa yung nasasakdal sa impeachment. That depends on the process. Okay. Kung ang yan ay dumaan sa Committee on Justice, yun, pasasagutin siya. I-evaluate ng Committee on Justice, pagkatapos magre-recommenda sa plenary. In this particular case, diretso na ho kasi sa plenary. So that which is also allowed by the Constitution. So hindi siya violation ng due process, ha? Hindi masasabing nawala ng due process na makita yung mga ebidensya against her? Hindi ho naman, sapagkat yung ebidensya niya at kanyang argumento, ilalabas niya sa impeachment proceeding na. So that should not be pero kailangan sagutin din ng House yun? Yung part na yun ng utos ng Korte? Ng impeachment court? Supreme Court yan. Mas maganda na sagutin na lang nila sapagkat alam naman nila kung anong nangyari, they can explain it at confident naman sila na alinsunod sa konstitusyon. Pwede rin baliwalain yan, pero of course it will spark a constitutional crisis of a sort, di ba? At hindi rin magandang pangitain na yung mga mambabatas binabaliwala na lang ang Supreme Court. Pwede kasi sabihin wala kang pakialam dito, this is impeachment, discretion at call namin ito. Pwede nilang i-invoke yan. Okay. Pero mas maganda, mag-comply na lang sila kasi meron naman silang matinong rason o kaya explanation. Maganda rin para maliwanagan ng Supreme Court kasi nga matagal na yung petition sa February pa lang ang ngayon hindi na ina-actionan. Oo nga naman, para din magkaintindihan na once and for all. Diba? Pero at least maganda dito, ang pinapaliwanag ninyo, hindi na violate yung due process as being raised doon sa usapin ng impeachment case nga po ni BP Inday. Attorney Gon, thank you again for joining us. Magandang umaga po sa inyo.
Salamat po. Maraming salamat. Opo. Magandang umaga po sa Ayan pa. Si Attorney Igon Cayosa, na dati pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, huwag niyong kalimutan ha, kung magpapasalubong kayo, pabalik ho ng Pilipinas, wag na ho imported na tsokolate, meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng kalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Ito po ay tinulungan ng DOST at ng DTI. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas natin ang ating mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang atin pong tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang, ACS na umaga. Pilipinas! 5 minuto na lamang, ACS na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Galing po ito sa Japan. Ano ha? Ito po ay dumaan sa masusing pag-aaral, clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya po napaka-potent. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Responsable po yan sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakakatulong po ang ultabayo ma-achieve natin magandang tulog para malabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo po. Pwede ho kayo makipag-ugnayan sa 0931-033-2871 kung kayo ay meron pang mga katanungan. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay dyan ha. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, at available po sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus, Joann's Pharmacy, Amesco Drug, at Curamed. Pero wag natin kalimutan ha, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para ma-avail ang 10% discount, punta ho kayo sa ultabayo.shop. I-click po ninyo yung QR code at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel. Matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, happy birthday muna kay Justice Energito ng Sandigan Bayan. Justice Energito, good morning ho sa inyo ha. Happy birthday ha. Magkasunod pala kayo ng birthday ni Mayor Deo Macalma, no ha. Belated happy birthday. Birthday ngayon. Ha? Birthday din ni Eric Dastas ngayon. Okay. At saka ma'am kay Aling Lydia De Roca, no ma'am, thank you doon sa pag-grace nyo kahapon nung anniversary namin ha. At saka happy birthday din sa aking pamangking si Mosing, si Emerson Encio ha. Nagdiwang din ho siya ng kanyang birthday ha. Ay ma'am Senny Mendoza, Dr. Senny, magandang umaga ha? Justice Max De Leon, Dr. Jessica D, good morning. At si Professor Andy Pereira at si Congressman Adora Plato. Mamalengke muna tayo, nasa Caloocan 7th Avenue Market si Edwin Duque. Edwin, good morning. May punta ka, Kuya Angel, halos 20 pesos. Ang ibinaba kayo ng presyo ng Bacos, Kuya Angel, sa dating 260, yung pinakamalaki, nasa 220 hanggang 230 kayo ka umaga. Ngayon din sa galunggong, Kuya Angel, mula sa 300 yung pinakamalaking galunggong. Ngayon, Kuya Angel, ay 280 yung presyo. Ang pinakamalit naman ay 170. Ang yellow pin ay bumaba rin ng halos 20 pesos. 280 yung dating 300. Ang tilapia, yung tilapyang Batangas, 170 hanggang 200. Habang ang Bulacan naman, yung galing ng Bulacan, mula 60 hanggang 70 pesos bawat kilo. Bumaba rin yung sasa mula sa 400, ngayon ay 340. Ang alumahan mula sa dating 400, ngayon ay 320. Abay, laki na nga binaba. Ang sabi ng mga vendor, dahil medyo ilang araw na rin hindi ganong lumalakas yung ulan, kaya nakamalaking bagay din yung epekto ng pag-ulan. Dahil pag walang ulan, ay bumababa yung presyo. Ganon din ang presyo naman ng mga gulay, Kuya Angel. Malaking epekto pa rin yung halos sa sunod-sunod na pag-ulan itong mga nakarang araw. Kaya yung presyo ng gulay sa mga palengke, halos walang pagbabago at meron pa rin ibang tumaas. Sa presyo naman ng bigas, makakabili ka hanggang 46, 48, 50, 54 at ang pinakamataas pa rin presyo kayo ng bigas, Kuya Angel, ay 80 pesos at 100 yung malagkit. Sa presyo naman ng baboy, abay bahagyang bumaba.
no? Merong 390 mula sa dating 450, pero meron pa rin nagbibenta ng napakataas Kuya Engel, nasa 450. Ang manok, bumaba rin kunti, nasa 290 hanggang 320 ang bawat kilo. Yan, Kuya Engel, at ang price monitoring report mula pa rin dito sa 7th Avenue. Dito pa rin sa Grace Park, Caloocan, Arrest 23, Edwin Duque, nagulat sa Disa, Arizona sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Ihabol na natin si Edniel Paro sa RH52. Nagtaas na din po sa Blue Alert status ang NDRRMC sa mga lugar yan, Edniel. Kuya Angel, itinaas na ng Office of Civil Defense ang Blue Alert status sa buong bansa. Kaugnay ng pagbabantay sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Ito para sa mas malapit na monitoring at koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Blue Alert status, binagana na ang mga detailed duty officers ng NDRRMC mula sa AFP, Bureau of Fire Protection, Coast Guard at Philippine National Police. Aktibo na rin ang Virtual Emergency Operations Center para sa aktibong pagresponde ng nasa Camp Aguinaldo. Inabisuhan naman ng OCD ang mga lokal na pamahalaan sa posibleng malakas na pagulan tala ng pinatinding habagat, lalo na sa Northern Luzon kung saan inaasahan lalapit ang tropical depression na maaari pa nga lumakas at maging tropical storm o typhoon bago mag-landfall. Huling namataan ng bagyo sa layong 535 kilometers silangan ng Sorsogon ayong alas 5 ng umaga. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Muli magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmanos, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa American author na si T.S. Eliot. Ang sabi niya po, actually British daw po ito, British national na siya, pero pinanganak po siya sa Amerika. Most of the trouble in the world is caused by people wanting to be important. 6:01 ang oras sa buong